nakakahiya hindi si pa rin kami pakinggan. Alam niyo, nakakahiya si Sara nakakahiya na si Sara, putik. Alam mo 'yon, hindi niya madepensa. May 16 lawyers siya, hindi niya madepensa sarili niya. 'Di ba? Putik, 16 lawyers yan, Sara. Ang takbo mo pa rin Supreme Court. Aray ko. Hello? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? 16 lawyers na yan. Papayo lang sa'yo Supreme Court. Putik naman. Hindi ka ba nandidiri? Hindi ka ba naduduwal sa ginagawa mo? Aray ko. Ha? Mag-aaral ka ng 16 lawyers para lang magpa-print at isubmit sa Supreme Court? Alam nyo ba't ganyan karami yan? Kasi naghahanap sila ng technical na naman. Wala silang maribat eh. Wala po silang maribat. Isipin nyo, kung may mariribat yan, kaya nila yan ipresenta. Sige, go! Atin ka! Ngayon, wala na silang maribat. Wala silang maibato. Wala silang maisagot. Kaya, technical na lang ang gagawin ni Powa at ni Sara. Tineknikal na lang nila para kapag tineknikal mo, hindi matutuloy. Yun po ang opsyon ng iti-technical mo. Para hindi matuloy ang proseso. Ganun po yan, parang basketball. Pag tineknikal ka, tapos ka. Oh. Diba? Pag tineknikal ka, tapos ka. Oh. Ganyan ganyan din gagawin nila. Pero kung talagang wala po tong kasalanan, hindi po nanineknikal to. Siya pa mismo ang eager umatin dyan. Siya pa mismo ang nagkukumahog umatin. Pero hindi. Naghahanap silang 16 lawyers ng iti-technical. Para hindi matuloy. Then maybe that would be the appropriate time. But yes, there's always that possibility. We are not denying that. Pero kung kailan yun, I think we'll have to wait and see. Kasi nga, ako, personally, we'd like to give the committee the benefit of the doubt first na maging impartial dito sa proceeding. Yung pong resignation na sinasabi, kasi nga napag-usapan niya, sinagot po ni Chairman, na kahit na mag-resign siya, mukhang itutuloy ito kung gugustuhin po ng majority ng mga members. Ano ho ba yung resignation aspect na ito sa panig po ng Vice Presidente para humatigil na ito and then hindi humantong eventually nga sa usaping political na ang decision dito sa kahantungan ng kanyang impeachment? Opo, yung punto po ng resignation ay hindi namin napag-uusapan ng Vice Presidente, no? Because ang Vice Presidente natin, sa pagkakakilala ko sa kanya at sa mga naging pag-usap namin, ang inisip niya parati ay yung 32 million na mga kababayan natin na bumoto sa kanya. Kaya ka na naman sa 32 million, oh. Yung ambag nga sa Bulaklak, hindi man na naka 20,000. Piso-piso lang yan, Powa. Piso-piso lang sa GCash, 32 million kayo. Eh di 32 million na makukolekta, nasa na? Aray ko. So, yung resignation, that's really not on the table at this point. Hindi namin napag-uusapan po talaga yan. So tayo, ano lang tayo, kumbaga, kung ito man ay hahantong sa Senado, lalaban lang po tayo doon at papakita natin na talagang baseless itong mga nireklamo laban sa kanya. Hindi ho ba sabi nga maghaharap ng ebidensya ang mga complainants and then yung ilang pong kongresista na naging endorser ng complaints. Kayo ho ba maghaharap din kayo, di ba, ng inyong ebidensya, testigo, supposed to be? Sa ngayon, hindi ko pa po masasabi dahil nga ang tingin ko napaka-hirap naman magharap ng aming testigo tapos we cannot direct or cross-examine we cannot direct yung testigo namin at hindi namin ma-cross-examine yung testigo ng kabila. So sa ngayon, we'll have to really look into that. No? Tingnan muna natin kung ano ang takbo ng mga hearings. Nasa inyo bang kaisipan na gawing testigo si Toby Chanco? Pabor sa Vice Presidente? Hindi pa po namin napag-uusapan. Wala po kami napag-uusapan na ganyan, sir. Pero narinig niyo po siya sa kanyang pahayag ngayon, bagamat walang pinapangalanan, pero mabigat yun na itong impeachment proceedings ay nahahaluan po ngayon ng mga deals umano para ho pumabor sa impeachment ang ilang miyembro ho ng komite o maging kamara dahil doon sa mga pending case nila sa flood control scandal.
Opo, narinig na rin na po natin yung mga balita na yan, pero katulad ng Naniwala naman kayo kay Toby Chanko. Ha? Naniwala naman kayo kay Toby Chanko. Dapat sabihin nyo kay Toby, di ba? Sabihin nyo kay Toby, ayusin niya muna yung nabotas. Nabutas na eh. Aray ko. Di ba? Pero ayan po tingnan nyo, si Toby Chanko. Binatikas nyo po yung tingog. Meron daw 5 billion. Binatikos niya. Di ba? Binatikos niya yung tingog, meron daw 5 billion. Aba, bakit? Toby, ilan ba yung congress ng tingog? 3. Ikaw, isa ka lang sa nabotas, naka 5 million ka. Aray ko. Toby, sabi nga namin sa inyo, Sir Toby, tingnan nyo yung bakuran mo. Ikaw, yung nabutas pa rin, 5 billion. Yung tingog, 3 congressman yon. If ever lang po kumpara nyo, 3 congressman yon laban sa isang congressman. Aray ko. Oh. Tingnan nyo ang itsura ng Tacloban na tingog. Tingnan nyo natutulungan ng mga tingog, umaapaw. Eh yung nabotas, nabotas pa rin. Darna! Kaya nan tayo, paniwala kay Toby. Diba? Eh yun, huwag kayo masyadong kapaniwala doon. Kasi nga, the Bluetooth speaker. In-explain ko na sa inyo yan. Huwag kayo magpapaniwala dyan kasi nga, yung Bluetooth speaker cannot repair. Bluetooth cannot repair. The Bluetooth cannot repair. Aray ko. Diba? Bitterness. Kasi nga naman, naging ka na campaign manager, pinagkatiwala sa'yo ng presidente. Campaign manager ka eh. Oh, anong inihiling mo? Matagal na kasi ako sa kongreso. Nag-usap sila ni Erice. Oo nga, matagal na rin ho kayo. Congressman from Nabotas. Pero the Bluetooth speaker is not repaired. Aray ko. O, yan po narinig nyo po. Saan na naman ang takbo? Supreme Court na naman. Ganyan po ang mga Duterte. Pag nasusukol, nag-alboroto, tiniteknikal, susme.